Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring niyong masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bago ang lahat, nais ko po muna kayong pasalamatan sa inyong suporta sa aking upload video ng FPJ's Ang Probinsyano Update. Maraming salamat po sa pagpapanood nyo sa aking video. At ngayon, pag-uusapan na natin ang episode ng FPJ's Ang Probinsyano, February 14, 2022. Nag-uusap pa rin sina Cardo Dalisay, Armando, Lolo Delphine, Diana, Roxanne, Mara, Lolita sa hapagkainan kung saan ay inalok nga sila ng kape ni Roxanne. Ngayon, tinanong ni Cardo si Armando kung ano na ang plano nila ngayon pagkatapos na iligtas nila ang mga kasamahan nito. Ang sagot ni Armando, pinapakilos na daw niya ang kanyang mga kasamahan sa buong norte para malaman kung saan talaga nagtatago si Don Ignacio. Sumagot si Mara, matinik talaga si Don Ignacio, magaling magtago sa kalaban kaya nga hanggang ngayon buhay pa. Si Armando naman ang nagtanong ngayon kay Cardo kung ano na ang plano nila ngayon. Sumagot si Cardo, ang sabi niya, plano namin makuha ang presidente at hulihin ang mga kasamahan niya. Samantala, sa palasyo ay pinaghahanda na ni Madam Lily si Mariano para sa magaganap na debate kasi kailangan daw niya ng suporta ng presidente. Ngunit nag-alala naman si Mariano kay Lily kasi sa palasyo pa lang ay nakikita na niya na lagi siyang sinusupla ni Hipolito. Pero gusto talagang harapin ni Madam Lily si Renato. Hindi daw siya natatakot at marami siyang bala laban kay Renato. Ang sagot ni Armando sa plano ni Cardo Dalisay ay hindi madaling misyon. Dahil pinakamakapangyarihan sa bansa ang kanilang target. Sabi nga ni Lolita, napapalibutan niya ng napakaraming bantay, mahihirapan lang kayo. Sumagot din si Mara, saka, kung magtagumpay kayo, sigurado hanapin kayo ng buong bansa. Magpakalat sila ng pwersa ng militar para tugisin kayong mga agila. Sumagot si Cardo, alam namin yon, kaya nga kami hihingi ng tulong sa inyo. Gagawin namin to hindi lang dahil sa amin kundi para sa ating lahat. Sa pamamasyal naman ng ibang agila dahil inikot nga nila ang mansyon, nakasalubong nila si Bebang at ang kasama nitong dalaga na si Reza. Kinumusta sila ni Bebang dahil nasira nga ang tiyan nila noon pero tugon nila okay naman at nagpakyut bigla si Rigor sa kasama ni Bebang. Ang bilis ni Rigor. Bigla ba naman yung tinanong si Reza kung may boyfriend na ito? Pero hindi pa nga daw nagkaka-boyfriend to kahit kailan, sabi ni Aling Bebang. Siya rin daw. Di nagka-nobya kahit kailan. Pero binuking siya ni Mendoza na, di ba may asawa ka? Sir. Munti na maang ka dun ah. Oo nga eh. Kitang-kita ko yung ngiti nung Sir Rigor eh. Ganto oh. Aabot hanggang bunbunan. Hoy, mga inggit lang kayo. Ano kasi, nakunahan ko kayong dumiskarte kay Reza. Palibasa kasi kayo, mga torpe. Uy. Hindi kami torpe, no? Mga loyal lang kami. Palibasa ikaw, lahat na nakikita kong babae, dinidiskarte mo. Pinopormahan mo. Tsaka, Sir Rigor, ito po napansin ko lang po Sabi na dahil po na diniskarte yung babae, parang wala pa kayong napapauo ni isa. Bakit? Masama bang humanga sa isang magandang dilag? Kagaya ni Ravishing Reza. Ayop naman yung Ravishing Reza, Sir Rigor. Ano ba muna ibig sabihin nun? Ravishing, maganda, sexy, talino, at lahat na nasa kanya. Dahil nakita ni Lucas na masyadong seryoso ang pag-uusap ni Cardo at Armando, kaya napatanong siya kung ano kaya ang pinag-uusapan nila. Sumagot si manager, malamang pinag-uusapan nila na kunin namin si Presidente Oscar. Sumagot si Samuel, ano? Bakit plano niyong kunin ang presidente? Sumagot si Remil, mahabang usapan yan Samuel.
Basta, ang kailangan mo lang malaman, malaki ang atraso sa amin ni Presidente Oscar, sila ng unang ginang. Na kung bakit kami ngayon nagtatago sa mga otoridad. Sumagot si Lucas. Paano naman ho mangyayari yun? Alam nyo ba sa nagtatago ang Pangulo? Tugon ni Jerome, hindi nga Kaya nanghihingi kami or humihingi kami ng tulong kay Armando. Samantala, sa San Andres naman ay awang-awa si Oscar sa mga taga-baryo doon, sa mga tao doon. Nanlumo siya sa kalagayan nila dahil ang iba hirap nang magkaroon ng makakain. Nakita niya kasi na may lumapit kay Ditas na nanghingi ng makakain. At nilapitan si Oscar ni Kabastian. Oscar, ramdam ko ang bigat at iniisip ng naramdaman mo. Alam ko marami kang gustong gawin pero nalilimitahan ka lang dahil kailangan mo magtago dito. Tugon ni Oscar, nag-alala lang ako sa inyong lahat dahil sa kakulangan ng gobyerno, nagugutom kayo. Kung ano-ano na lang ang diskarte ang iniisip ko para matulungan kayo. Kahit nasa sitwasyon ko ngayon. Tugon naman ni Kabastian, huwag kang mag-alala, madiskarte ang taga San Andres at balang araw, seswertehin din kami. Gusto makausap ni Oscar ang mga tao ng taga San Andres kung ano pa ang mga problema nila at nagpapahirap sa kanila. At hindi nga daw niya masusolusyonan ng mag-isa ang problema ng San Andres kaya kailangan niya ng tulong ng mga tao. Napanood nila Cardo sa balita ang nagaganap na debate ng mga tumatakbong pangulo na sina Madam Lily at Renato Hipolito. Sabi nga ni Lolo Delfin, yan lang pang dalawa na yan ang tatakbo, parehong demonyo yung dalawang yan. Sino man sa dalawang yan ang mananalo sa impyerno tayo pupulutin. Nagsalita rin si Diana. Sa pagkakilala ko kay Renato Hipolito ay walang ibang mahalaga sa kanya kundi ang kanyang sarili at ang kanyang ambisyon. At matatakot ako dahil may posibilidad na siya ang maging pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. At alam ko saan niya gagamitin ang kapangyarihan na yan para sa kanyang kasakiman, para magpayaman at para kontrolin ang lahat ng iligal na gawain dito sa bansa. Nag-umpisa na nga ang debate ng dalawa. Lahat sila ay pagandahan ng salita, laglagan, bukingan, at inis na inis naman sila Cardo Dalisay na napanood dito. Sabi nga ni Cardo, di ko lubos maisip na kung paano umabot dito si Lily. Niligtas lang natin siya dati pero ngayon nais niyang sakupin ang buong bansa. Bakit siya hinayaan ni Presidente Oscar Hidalgo ng ganito? Sumagot si Lolo Delfin, yan ang tanong. Sabi ni Cardo, alam nating lahat na negosyo niya ay illegal. Anong mangyayari sa ating bansa kapag siya ang naupo? Sumagot si Lolo Delfin, di ko tuloy makalimutan kung paano niya ako pinahirapan nun. Pinagbantaan pa niya ang buhay ni ate, si Lola Flora po yun. Grabe, nakakatawa. Nakakatawa ang debate ng dalawa dahil hahamakin nila o talagang magsisiraan na nakakatawa lang dahil lalong-lalo na nila Cardo na kilala nila ang dalawa kaya galit na galit sila sa lahat ng mga binibitawang salita ng dalawang ito, mga pangako nila na gagawin nila. Pati nga din sila Ambo at Elizabeth ay napanood din sa telebisyon ang debate nila Renato at Lily. Matatapos din ang kasamaan niyang mga yan. Oras na magkita si Presidente Oscar at Cardo. Sana ngayon na! Bago pa mahuli ang lahat! Napakasinungaling talaga ni Hipolito. Nagmamalinis pa. Hindi ko talaga ibobote yan. Ako, solid Hipolito ako. Kay Lily ako, mas matinong kandidato yun. Ako? Pag-isipan pa yun sa akin. Tingin ko magagawa ni Madam yan. Hindi niya kaya yun. Mahirap yun para sa akin. Hindi ko bobote yan, parehas na naman sila marunong. Hindi ko maawari kung anong mangyayari sa bansa natin pag nanalo yung mga yan. Naku,
kung gagawin din nilang impyerno ang bansa katulad ng ginagawa nila sa palasyo. Kawawa yung mga tao, Aling Elizabeth. Kaya kailangan mahanap na natin kaagad si Sir Cardo para matapos ng lahat na to nang makabalik na sa palasyo si Mr. President. Kailangan malaman to ni Mr. President agad. Saka na tayo mag-isip kung kailan tayo makakambag kinakabas dyan. Tara, okay, sige na. Hindi ko Sa tanong nga ng host na kung ano ang masasabi nila tungkol sa lumalalang krimen sa bansa, ang sabi ni Renato Hipolito ay lilinisin daw niya ang krimen, lalo-lalo na ang droga. Kung matatandaan nga natin, si Renato ang nagpapasok at namumuno sa ganitong gawain ng mga illegal. Pareho lang din sila ni Madam Lily. Parang dudurugin lang nila ang kanilang mga sarili, pareho lang sila mga number 1 drug lord. Si Madam Lily naman, sa tanong na yun, ay ipagpapatuloy daw niya ang ginawa ng kanyang asawa. Kaya sabi ni Cardo Dalisay, pagpatuloy ang kanyang ginawa ng kanyang asawa, siya nga mismo ang nagsuso sa asawa niya na si Presidente Oscar Hidalgo na sirain ang bansa. tao ay wala akong nagawang krimen. Kaplastikan yan, Renato. Ang totoo, hindi ka pinagkakatiwalaan ng presidente para maging parte ng gobyerno. Dahil para sa aming dalawa, questionable ang pagkatao mo. Ang Pangulo ang nagpasok sa akin sa palasyo, ang pinagsasabi. Ang iyong mahal na asawa ang nagtalaga sa akin. Bakit? Dahil hinahawakan mo na ngayon si Leeg ang iyong asawa? Natawa tuloy si Cardo Dalisay. Ang sabi niya, nakakatuwa lang makita itong dalawa dahil nagtuturuan silang pareho lang naman silang may mga kawalangiang ginagawa sa ating bansa. At sa huling tanong sa debate ay ang kung ano ang gagawin nila sa mga terorisang nanggugulo sa bansa. Unang sumagot si Renato. Ang sabi niya, pananagutin ko sila sa batas. Unang-una na si Cardo Dalisay. Sisiguraduhin kong mananagot sila sa batas at sa bayan. Sumagot na si Lily na ang sabi niya, bigyan niyo ako ng 6 na buwan. Mapapasuko ko sila Cardo Dalisay at ang Task Force Aguila. Magre-resign ako pag di yan natupad. Hindi ako katulad ng iba dyan na naupo na't lahat sa Natural Defense Agency pero hindi rin naman nahuli sila Dalisay. Diyan pa lang makikita mo na kung anong merong klaseng gobyerno ang pamumunuan ni Secretary Renato Hipolito. Sinagot ni Renato ang sagot ni Madam. Yan po ang isang malaking kasinungalingan. Nasugpo ko po ang terorista mismo sa aking termino noon. Kung naalala po ninyo ang pulang araw, nalansag ko sila kung saan ay miyembro si Cardo Dalisay. Doon po nagsimula na nagtago si Cardo Dalisay. Subalit, kinandili si Cardo Dalisay ng ating Pangulo at ang ating unang ginang. Pinalaya siya sapagkat sila po ay BFF. May mas lalala pa po ba doon na ang ating Pangulo at unang ginang ay kaibigan close ni Cardo Dalisay? Sumagot si Lily. Ano ngayon kung gano'n na nga? Nung mga panahon na yon ay alam nating lahat pagkakatiwalaan ang mga agila. Ngunit sinabihan na si Lily ng host, pasensya na po madam, time's up na po. Dahil napanood nga nila ni Cardo ang debate sa telebisyon, ang sabi nga lang niya doon ay, doon sila nagkakamali dahil hindi tayo pahuhuli ng buhay. Sisiguraduhin natin na mauunahan natin sila. Nako, ang ganda ng laban ng debate. Parang may naalala tuloy ako doon sa 6 na buwan dahil yun din ang pangako ni ating Pangulo ngayon na si Rodrigo Duterte na sa 6 na buwan ay masusugpo na niya ang droga sa ating bansa. Ngunit matatapos na ang kanyang termino ay ganun pa din ang nangyayari. Kaya ang ganda talaga ng ang probinsyano ay dahil yung mga ipinapakita nila or mga episode nila ay sumasalamin sa tunay na buhay dahil nga ngayon ay nalalapit na rin ang halalan ng 2022. At huwag kayong bibitiw sa gumagandang kwento ng FPJs, ang probinsyano, bagong yugto. Thank you for watching. Bye!